Palang umaga sa bawat isa sa atin. Pinagpapala mo tayo ng Diyos. Say amen. Amen. Di ba? Alam natin na kahit umulan man at umaraw ay hindi mapipigilan ng ating pagsamba sa Panginoon. Say amen. Lahat ho ng bawat isa sa atin ay tumanggap ng malaking biyaya ng Panginoon at kanyang pag-ibig. Amen po ba? Sabi raw, ang buhay ng tao ay katulad ng isang sports, katulad ng basketball o isang palakasan. No? May mga pagkakataon, may panahon na ikaw ay nananalo. Yan. Sa isang sports, may panalo dyan eh. Then, may times na ikaw ay talo. Aminin natin yan, natatalo. Masarap ang feeling ng isang panalo. Tama ho ba? Usually, kapag panalo, mag-hashtag agad yan. Hashtag feeling blessed. Di ba? No? Hashtag victory. Hashtag one more. Di ba? Yan yung mga tinatawag. Pero yung experience ng taong natalo, masarap po ba? Tama ka, no? Ang sabi raw, the feeling of failure and pain. Hindi ko lang sinasabi, we talk about ng failureness. Even the battles in life, yung mga tinatawag na mga problemang nararanasan, yung mga sitwasyon ng ating buhay, masakit, matalo. And even you feel ashamed, no? Lalo na, meron akong isang tinatawag na kabataan, nakita na nag-post, nahihiya siya, yung expectation ng kanyang mga magulang, hindi niya na-meet kasi yung grado niya ay mababa. He feel humiliated. Para ba siyang nahihiya sa kanyang ginawa? And even you disappoint sa iyong mga nagawang pagkakamali. Not only disappoint, para bang ang feeling mo, worthless ka na. Yung iba, they feel that they are stupid. Hindi lamang yung feel nila, kung minsan nakakarinig pa ng hindi magagandang pananalita. And even kapag ikaw ay natatalo, ang nararanasan mo, you are doubtful na kapag halimbawang may mga haharapin, kaya ko po ba ito? Then even you feel tired. Maraming napapagod sa mga tao, sa mga tinatawag na mga sitwasyong nararanasan. Then, the feeling of hopelessness and depression. Marami tayong tinatawag na laban sa ating buhay. Ang tanong nga, tingnan nga natin ang ating mga katabi. Di ba? Tingnan nyo ba, talabang yan ay panalo o talo? Ayan, di ba? Ngingiti yan, pero iba't iba ang ating laban ng ating buhay, tatandaan natin. Alam ko na marami sa ating mga kapatid ngayon ay nakakaranas ng mga sitwasyon sa buhay na medyo mabibigat na problema. Say amen. Amen. Maaaring hindi siguro magsalita yan sa iyo, pero deep inside, alam ng Panginoon ang sitwasyon ng kanilang buhay. Mahirap makaranas ng pagkatalo sa buhay. Alam ng Diyos yan. Kasi sa oras na ito, walang puwang para malungkot. Ito ay araw ng Diyos, amen? Ang araw ng Diyos, bibigyan tayo that God turns yung ating loneliness, yung ating depression to victory. Papawiin ng Diyos ang ating kalungkutan. Kaya nga, ang aming inihahayag ay mabuting balita. Sabihin mo sa katabi mo, good news. Dahil ang nais ng Diyos, pakiclick po, ito po ang ating tinatawag na verse. Though a righteous man may fall 7 times. Alam ng Panginoon eh. Nadidisappoint ka. Alam ng Panginoon na pagod ka na. Alam ng Panginoon that you are feel failure. Alam ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay mo. Alam ng Diyos ang problema that you may fall 7 times. When you say the righteous man, that those who love God, yung mga nagmamahal sa Panginoon, say amen. Parang ang hina. Righteous, yung mga matuwid, ay mga nagmamahal sa Panginoon. Yung mga nagmamahal sa Panginoon, say amen. Though you fall 7 times, sabay-sabay natin, sabihin, para namang wala akong kalakas-lakas. Pag sa Panginoon, ibigay ang the best, say amen.
Sabihin natin, though we fall 7 times, sabay-sabay, He shall rise again. Sabihin mo sa katabi mo, you will rise again. Sabihin mo sa sarili mo, I will rise again. And we will rise again. Hindi ako nagsabi nito. Si Lord ang nagsabi. Nung kami ay nagbabasketball, i-update ko lang ho kayo ng konti. Kami po ay tinatawag na malinis. Malinis na walang panalo. 3 talo. Oo. Alam mo naman na. Totoo, yun yung aho yung sabi ko, sana nandito yung mga kaano ko. Pero hindi ito para lang sa amin. Ito ay para sa lahat. At natutuwa kami, sa kabila ng aming pagkakatalo, marami kami mga kapatid na nag-cheer sa amin, kahit na kami ay tambak na. Pero sino ang nag-cheer ngayon? See? Lord. Ang sabi ni Lord, you will rise again. Napakasarap. Yung cheer ni Lord, yung encouragement ni Lord, that the Lord knows your situation and the Lord spoke to you, you will rise again. Palakpakan natin ang ating Panginoon na nagsalita sa umagang ito. Ang lahat na nagmamahal sa Panginoon ay tumayo. Tumayo po tayo at humingi tayo ng patnubay sa ating Panginoon. Aming Ama, tunay ngang nagpapasalamat kami ng lubos dahil Ikaw ang amang naming nasa langit na hindi nagkukulang kailanpaman, hindi nagbabago, hindi kayang tinagin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ay patuloy naming ninanais, Panginoon. Pahayaan mo na magsalita ka sa amin, Panginoon. Itago mo ang iyong lingkod. Ikaw ang siyang mahayag at makita, Panginoon. Hindi sa aking ganang lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Magsalita ka sa amin, Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, maging sa iyong salita na siyang magpapatatag ng aming pananampalataya, na nagbibigay ng lakas sa mga nangihina, nagmaghihilom sa sugatang puso, Panginoon, na magbibigay ng pag-asa, Panginoon, at kinabukasan sa bawat isa sa amin. Tunay nga, hindi lang kinabukasan, kundi magandang kinabukasan. Aming Ama, lubos ang aming pasasalamat sa umagang ito. Sa lahat ng mga biyayang aming tinanggap, lahat yan ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya itataas ka namin, hayaan mo maging malayang banal na Espiritu Santo na mangusap, Panginoon. Buksan namin ang aming puso, buksan namin ang pakinig, tanggapin namin ito bilang personal, Panginoon, na ikaw nagsasalita. Luwalhati kailan pa man sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! Palakpak para sa Panginoon! Pwede na po tayong umupo. Mga nagmamahal sa Panginoon, righteous men, tayo yun, say amen. Ang tanong, paano tayo makakabangon? Sinabi doon, salita ng Panginoon, sa Colossus 3, verse 2. Buksan natin. Excuse? Colossus 3, verse 2. Sinasabi ng salita ng Panginoon, set your mind on things above, not on earthly things. Saan itutuon? Kuya Andrew, tutuon ko ba sa langit? Hindi. Tinutukoy doon, ituon nyo ang panginingin nyo, kanino? Kay Kristo. Hindi doon sa sitwasyon. Dahil malinit, kapag tayo ay kakaroon ng problema, ang tinitingnan natin lagi ay ang ating problema. Say amen? Then, how to be wise? Ang unang-una, reframe your mindset to God. Reframe your perspective to God. Think differently in the view of God. Say amen. Isipin natin ang Diyos. Say amen. Kapag tayo nakakaharap ng mga tinatawag na kabiguan sa ating buhay, lagi nating iisipin ng Diyos. Ang hirap. Ang hirap na problema ko. Tanong ko sa inyo,
may mga bagay na mahirap sa Diyos? Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Say amen. Hindi ko nga alam kung paano ko gagawin ng pamamaraan. Ang tanong ko nga ulit sa inyo, ang Diyos ba ay gumagawa ng daan? Katulad ng ginawa niya sa Israel? Bagamat nakita nila na hinahabol sila ng mga Ehipto, anong ginawa ng Panginoon? Hinawi ang dagat at nakadaan ba ligtas ang tinatawag na mga Israel? Yes, because the Lord can make your way even na sa tingin mo walang pamamaraan. Ang Diyos natin ay buhay. Say amen. Then, isipin natin ang ating Panginoon. Kung may mga raras tayong mga battles in life, lagi nating isipin natin ang ating Panginoon. Dahil marami doon sa Bible story na sila ay lugmok, pero sila ay nakaahon. Sino nakakaalala ng 12 taong inaagasan? Yung babae. Diba? Lugmok siya saan? Sa karamdaman. Anong ginawa niya? Lahat ng manggagamot, tinawag niya lahat ng gamot. Naubos ang pera. Pero nung siya ay pumunta sa Panginoon, hinawakan ng laylayan, ang tanong ko sa inyo, pinagaling ba siya ng Panginoon? Amen! Kung meron sa atin ngayon na tila ba yung maintenance sa atin, tingnan mo yung gamot mo, ito, ang dami hindi mabilang. Ang tanong ko, kaya ka bang pagaling ng Panginoon? Amen! Because reframing in the Lord, we must rise our faith. I-rise natin yung pananampalataya natin. Hayaan natin yung pananampalataya natin ay ilagay natin sa Panginoon. Say amen! Sinong lugmok dito sa kahihiyan? Ba si Penina, di ba? Sino niloloko ni Penina? Si Hana. Si Hana ay baog. Almost a year na binibiro. Ito si Hana, walang anak. Ako meron, marami. Lugmok siya sa kakahiyan. Pero sino nag-ahon muli at nagkaroon siya ng Samuel? Naalala ko si Samuel. Tinugon ng Panginoon, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen. Diba? At hindi lamang siya tinatawag si Hana. Even yung multiple na mga problema, si Job na lang. Si Job, ano nangyari? Nawalan ng kabuhayan, nagkasakit, namatay ang mga anak. Ano pang ginagawa? Pati yung mga kanyang mga kaibigan, tinutuya siya. Pero saan siya tumingin? Sa Diyos. Na-overcome niya ba? Na-overcome niya ang lahat dahil sa Panginoon. Walang ibang sa ating mag-aahon. Walang ibang magabangon sa atin, kundi tanging ang ating Diyos lang. Say amen ng malakas. Amen. Natutuwa po ako doon sa kanta Sabi, you are God alone, you were on your throne, di ba? Tanungin ko ulit, di ba? Ang trono ng Diyos nasa kalingitan. Di ba? Yung trono ng Diyos sa kalingitan, bumaba para kanino? Para sa atin. At nung tinanggap natin ng Panginoon, sino na naging trono ng Diyos? Tayo na tumanggap. Yung trono ng Diyos, naghari sa atin. Tanong ko, karapat-dapat ba tayo? Kailan may hindi? Gaano kahalaga sa Diyos, bumaba siya ng trono upang abutin ka. Gayong pa kayang ating mga sitwasyon, kaya bang tulungan tayo ng Diyos? Say amen. Then lift your faith in the Lord when times of defeat, when times in trouble. Hayaan natin, i-rise natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Say amen. Babangon tayo sa amen. Dahil, totoo kapag may problema ka, napakahirap bumangon. Yung expectation mo para bang, alam ko na naman to, ito na naman to. Pero kapag merong Diyos ka, may lakas ka, ang ganda na may lakas na, ang ganda yung ano ba yung kinakanta nyo, di ba? May katatagang ka. Meron kang sigla na harapin ang bawat umaga na may pag-asa dahil may Diyos ka na patuloy kang tinutulungan sa buhay mo. Say amen. Reframe your situation, your perspective, your mind in the Lord. Mga naka-reframe na sa Panginoon, say amen.
Those who have reframed their perspective, their mindset, they always thank the Lord in every situation. Say amen. Nagpapasalamat kahit man in good times and in bad times. Say amen. Nung naglaro kami, unang laro namin, grabe ang intense. Nandun nga si Nanay Reggie. 4 minutes na lang, nakita ko, 20 pa mahigit yung laban. Then afterwards, mga dying seconds, naibaba namin ng 5. Sabi ko nga, sa kanila, lumaban sila na parang champion. Natutuwa ako sa Panginoon, pinasasalamatan ko, lumaban sila ng buo nilang makakaya. Sabi ko, salamat sa Panginoon, pinakita natin na kaya natin. At nung pangalawa naming laro, yung 5 ay naging 50 mahigit. Ang tambak. Totoo, nalungkot ako. Pero naging masaya pa rin ako. Nagpasalamat ako sa Diyos. Bakit po? Dahil nung tinignan ko si Christian, ang saya-saya ni Christian. At si Ken, ang saya-saya ni Ken. Yung ibang mga katim ko rin, ni Sherwin, ang saya-saya nila. At yung mga iba, bakit? Nagkaroon sila ng maraming playing time. Nakikita niyo? Sa kalungkutan mang nararanasan nyo, pwede kang maging masaya. At sa lahat ng sitwasyon, pwedeng magpasalamat. At pangatlong laro namin, talo na naman kami. Umanap ako ng bagay na magpapasaya at magpapasalamat sa akin. Lord, salamat po. Dahil si Kuya Jezreel, naramdaman niya, nabilong siya sa amin. Nung nagpaalam siya sa akin, Kuya, aalis na po ako, mapapasok na po. Nakangiti si Kuya Jezreel. Salamat sa Panginoon. Sa lahat ba ng sitwasyon, dapat pinapasalamat? Yes! And that's the mindset we must reframe in the Lord. Dahil sa lahat ng sitwasyon, God is good. God is good? And all the time? Mabuti ang Diyos kailan pa man. Diba? Mabuti ang Diyos. Dahil bakit? Binigyan ka ng buhay. Sabi nga ni Solomon, maigi ang isang aso. Ang alam nyo ba, ang pinakamababang uri ng hayop sa Israel ay aso. Maigi ang asong buhay kaysa leyong patay. Yung leyon, minsan yan ay tinatawag na pinakamalakas. Bakit? Yung malakas, ano na sila? Patay. Pero ikaw ay buhay. Then kung ikaw ay buhay, may pag-asa ka ba? Amen. Binibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon, ipinararanas niya yung kabutihan niya sa iyo, ipinararanas niya yung kagandahan niyang loob. Salamat may lakas ka. Magpasalamat tayo dahil kailan pa man hindi magbabago, mabuti ang Diyos. Say amen. Amen. At yung reframe mindset in the Lord. Dahil may nakita ko ang isang atleta. Pakiclick po. Siya po ay si Renson Embradura. Siya po ay isang marathon. At si Renson Embradura, he finishes last in 50-kilometer marathon. Dahan-dahan lang po. Para naman tinatawag na regalo, nagsabi pa, dahan-dahan. Yan. Finishes last. Kapag ikaw ay isang atleta, mag-train ka, siyempre. Di ba? Talagang ang pagkakaasa mo, ikaw ay number 1, number 2, number 3. Mag-training ka. Pero siya yung pinakahuli na marathon. From Agoo, La Union, to Baguio. Pakiclick. Natapos niya 12 oras. Ang pinaka-top 1, natapos na 5 oras. Pwede mo pa pala matulog yung top 1? Matutulog muna ako. Naku, tatakbo na ako. 2 ulit, mahigit. Pero alam nyo ba, si Rendon Embradura, he become the darling of crowd favorite. Ayan, pwede mo nang i-click. Bakit? Siya ay may saklay. Tiningnan ko, gaano kalayo ang 50 kilometer mula sa Tansa, may ginagoogle ngayon, no? Saan aabot?
Si Daddy Bishop ay taga Marikina. Ilang oras? Ang haba ng Marikina, tama ba? From Tansa to Marikina, 45 kilometer. Higit pa doon, 5 kilometro. Ang Agoo ay hindi siya pantay, kundi upland siya. Pataas. Gaano yung effort, determination ng tao dito para tapusin ang 50 kilometer marathon na isang paa? Gaano yung taong ito na 12 oras na tumatakbo para matapos sa finish line? Yung mga tao doon ay hindi umuwi. Yung mga tao doon ay nag-cheer sa kanya, sige, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Alam mo, nung in-interview si Renson, ang sabi niya, naranasan ko ang mahirap na sitwasyon. Dahil siya isang PWD, isang binubuli siya. Kaklasme niya, totoo talaga, di ba nabubuli ka? Totoo nga, minsan kahit maitim ka, nabubuli ka. Say amen. O yung iba may amen. Di ba? Nabubuli. Siya isang paa. Di ba? Binubuli siya. At yung kanyang magulang, walang tiwala sa kanya. Overprotective eh. Ang kanyang magulang ang sabi, hanggang dito ko na lang anak, kasi hindi mo kaya ang bagay na yan. Alam niyo ba, ang sinabi niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Tanggap niya na isang paa, pero hindi kayang limitahan ng sitwasyon ang buhay niya. Hindi kayang limitahan ng problema ang buhay niya. Sabi niya that the Lord has purpose. Ang purpose ay to inspire yung mga tulad niya na PWT at mga tulad na may taong yung tinatawag na may paa na kumpleto, na ang lahat ng hamon ng buhay ay kaya ng ating Panginoon. Say amen. Iba yung mindset ng isang Kristiyano. Say amen. Talo. Hindi. Tingin ko yan, sa susunod, magtatagumpay. Nangihina. Hindi. May lakas akong nanggagaling sa Panginoon. Kaunti. Short. Hindi. Parating na ang blessing ni Lord. Yun ang mindset ng Kristiyano. Nakatuon sa Diyos. Say amen. Renson, hindi lamang siya marathon. Siya ay tinatawag na nagtitrekking. Siya po ay sumasali sa mga relay. At hindi lamang po sa relay, isang araw, si Renson Embradura won World Championship, ORC, one relay championship sa buong mundo. Nanalo siya ng gold first. Gaano ang mindset ng taong ito? Say amen. Say amen ng malakas. Sinong kayang lumimitas sa magagawa ng Diyos? Tanong ko nga. Sinong kayang lumimitas sa magagawa ng Diyos? Sino makakasagot? Sabi mo sa sarili mo, ako. Kaya ba natin limitahan ang gagawin ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan, kahanga-hanga? Hindi. Pero nalilimita kung tinitingnan natin ang ating mga sarili. Ikaw mismo ang naglilimita sa Panginoon. Dahil tinatanggap mo yung sinasabi mo, hindi mo magagawa yan. Oh, wala ka lang mapapala yan. Tinatanggap natin yung sinasabi ng iba. Pero anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Iyon ang paniwalaan mo. Say amen. Napakaganda yung kada. I know who you say I am. What you say I am. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos, you are special. You are wonderful. Lagi ko sinasabi ito, lalo ako nagtuturo sa mga bata. Alam nyo, kapag sinabing pangit sa inyo, huwag nyo tanggapin. Oh, pangit, pangit. Kasi pangit dahil ano?
Yung tinatawag na ilong parang pinison. Di ba? Pangit ba? Dahil ang kulay niya. O kaya tinatawag na kulay, pangit ba? Sabi ko ka, hindi mo pwedeng sabihin na pangit ka. Sabihin mo, maganda ako. Kung lalaki, magandang lalaki ako. Bakit? That you created beautiful. Tama? Sinabi na you, God created good. Hindi lang good. Sinabi mo doon, God created good. Very, very good. Pag sinabi kang pangit, hindi ako pangit. Gwapo ako at maganda. Bakit? Sino nagsabi? Ang Diyos. Ang Diyos ba yung nagsisinungaling? Totoo ba sinasabi ng Diyos? Tinatanggap mo kasi yun. Huwag mong tanggapin yun. Paniwalaan mo kung ano ang sinasabi na po. You cannot limit God. Hindi mo kayang limitahan ng Diyos sa taong nananalig sa Kanyang magagawa. Say amen ng malakas. Palakpakan natin ating Panginoon. How can you be rise? Paano ka makakabangon? Naalala ko yung devotion ni Mama Reggie. Pakiclick nga po. Sabi, sa pangalawang Kronika 11 verse 14, pagkakaalam ko, yun po yung sinabi doon. 11 verse 14, na walang laban na ginawa ni David, battle ng Israel, na lahat ay panalo. Sinabi doon, ng devotion doon, si David ay sumangguni at sumunod sa Diyos kung bakit siya nananalo. Bakit naman natatalo ang bayang Israelita pag tingnan mo sa Judges? Pasensya na po, medyo sinisipon talaga. Umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Bakit natatalo ang Israelita sa Judges? Dahil sila ay sumusuway sa Diyos. Kung bakit ka pala nakakaranas ng pagkatalo, you disobey the Lord. Sabi ko nga doon, alam nyo ba, God allow it. Inaalaw ng Diyos na maranasan yan. Sabi ko doon sa post ko sa aking mga ka-team, we win, that's great. We lose, we learn. Natalo man tayo, nakaranas man tayo ng problema, pero may matututunan tayo sa sitwasyon. Say amen. Amen. Antang tanong, kapakinabangan pa sa atin? Amen! Tinan mo yung sinabi ng Panginoon sa Romans 8:28, all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. If all things work for good, then what will you do? Do good. Pagdating na kasi sa do good minsan may mga excuses, minsan may mga pagkakataon ayaw natin. Gusto mong manalo at bumangon? Sumunod ka, pakiclick po ate, sumunod ka sa instruction ng Panginoon. Be careful to obey all my commands. Anong mangyayari sa buhay mo? So that all will go well with you. Ano sinabi doon? You will be doing what is right and good and pleasing unto the Lord. Yung bang sa lahat ng mga nagawa nating pagkukulang at pagkakamali, matuto na tayo. Sabihin nga natin sa katabi mo, matuto ka na. Sino dito nagmamotor? Alam mo, nung nagmamotor ako dyan, nagpa-practice kami sa Villalota. Isang araw, muntikan ko na mabitawan ng manibela ko. Hulaan mo bakit? May lubak doon sa gilid, doon sa starfish, di ba? Ano ba yan? Yung bang kapag naranasan mo, nalubak ka na, anong gagawin mo? Ay, hindi. Dito na pa rin ako sa lubak. Di ba iiwas ka na? Sino dito kasi nung mga kasagsagan ng mga, tinawag yung bahay noon, luma, di ba may silong? Alam nyo ang bahay noon, may silong. Tama ba ako? Kapag silong, lalo na't pang matatangkad, ano nangyayari? Pag ganun mo, pinakakanto. Nauuntog ka. Anong gagawin mo? Mag-a-adjust ka na. Nakakita nyo yan? Binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos kahit man sa kabiguan nararana. Mas tayong tumatalino.
hindi na katulad ng dati. Sabi ko nga sa mga sabi sa akin ng asawa ko, bakit ka pa tumanggap ng pagko-coach? Hindi ka na nga magkandatututo sa mga ginagawa mo. Sabi ko, alam mo, nakikita ko sila may potential na manalo. Pero yung potential nasasayang kung walang disiplina. Potential waste because undiscipline. Mga disipulo ng Panginoon, say amen. Mga disipulo ng Diyos, say amen. And the root word of disciple is discipline. Mali pala, Ano ba, baliktad? Discipline is disciple. Di ba? Nanggaling sa word na disiplina. Dinidisiplina tayo ng Diyos sa mga problemang ating nararanasan. That we must learn, and if we learn, we gain. Mga dinidisiplina ng Panginoon, magpasalamat sa amen. Di ba? Magpasalamat ang isang anak na dinidisiplina, pagpapakita yan ng pagmamahal ng Diyos. Say amen. Hindi lamang po pagdidisiplina. Alam nyo, yung mga atletang disiplinado, sila yung mga kilala eh. Alam nyo ba, isang araw, nag-usap po kami patungkol sa mga, sino na nanonood dito ng boxing? Laging natatalo ang Pilipino saan? Sa Hapon. Sinabi ko, nung mga kapunuan noon, ang mga Hapon, madali nating matalo. Tama ba ako? Oo. Ang Hapon mahina saan? Sa bodega. Kaya sabi ng coach, bodega mo tinahin. May susuntok ng Pilipino yung Hapon. Pero ngayon, nakita ko mas madaling matalo ang mga Pilipino ngayon. Ang gagawin ng mga Hapon, titirahin sa bodega. Sabi ng Pilipino, pack out. Ding, 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 ding. Bakit mo sabi? Sabi ko, alam mo noon, ang mga Pilipinong boksingero, disiplinado. Pero ngayon, marami nagsasabi, maraming mga boksingero o atleta, walang disiplina. Usain Bolt, 4 hours na tumatakbo araw-araw. At si Roger Federer, 3 hours na nagpo-practice araw-araw. Pag sabi mo, coach, takbo ka ng tinatawag na 30 minutes. Pwede ba mga 15 minutes lang, coach? Diba? At alam nyo ba si Usain Bolt at si Roger Federer natutulog ng 8 hanggang 10 oras. Tanongin mo yung katabi mo, anong oras ka natutulog? Ilang oras? Ano ka mga 4 hours lang? Tama ba ako? Walang disiplina. You want to rise again, you must improve. Sinabi doon sa Proverbs 22:29, yung mahuhusay na trabahador, saan naglilingkod? Sa hari. Hindi maglilingkod sa alipin. Mahusay eh. Kung ikaw ay gusto mong level up, when you say improve, make things better, then i-level up. Be excel. Nakita ko yung ni Tirechi, ni Mami Rechi. Excel. Be excellent in life. Try to more excel. Natutuwa ako kay Ate Jelly. Tinataas ko ang Panginoon. Si Ate Jelly ngayon ay tinatawag na ng marketing with regarding sa tinatawag na mga property. Ngayon, ang nakikita ko ang improvement ni Ate Jelly, hindi lang siya nagpo-post. Para na siyang vlogger. At ito ang binibenta ng aming nakikita nyo, napakaganda ng tanawin. Makikita nyo, tinatawag na maayos. Nakita nyo? Hindi siya nanatili ng ganon. Kundi pinaghusay niya pa para lalong pumaimbilog. Na-frustrate ka ba dahil sa grade mo? Isa na lang, high honor ako. Then, improve. Diba? Anong gawin mo? Hayaan mo bang manatili ka lang ganito? Kung gusto mo at nag-aasam ka ng mga bagay, then the Lord says, improve. Because the Lord
kinokomment niya yung mga taong masisipag at mahusay. Say amen. Amen. Tingnan niyo yung aliping, di ba? Yung tatlong binigyan ng talento. Yung mga nagsipag at naghusay sa kanilang pinagkatiwala ng Panginoon, anong ginawa ni Lord? Ina-appreciate, kinoment. Tingnan mo yung tinatawag na si Jose. Siya ay isang alipin, naghusay. Alam natin, nandun ang pabor ng Panginoon, pero coming from slave, naging gobernador. Diba? Ano man yung ating pinagkakatiwala sa atin, paghusayan natin ng lubos. Para hindi lamang tayo ibangon, kundi patuloy na pagpalain. Tandaan natin, yung mga pagsubok, mga problema, they are character builder. Ano ang ultimate goal ng isang Kristiyano? Ang ultimate goal ng isang Kristiyano ay maging katulad ni Kristo. Hinahasa tayo ng Panginoon, sineshape tayo ng Panginoon para maging katulad ni Kristo. Say amen. Say amen. Pati siguro yung pakikinig natin, i-improve rin natin. Diba? Hayaan ba natin? Sige lang, ito na naman ako. Ang gagawin na naman ng isang tinatawag na mata ko, sasabihin, ang lamig, matulog ka. Hindi! Para ito sa akin, makakabuti sa akin to. Tataas ko ito. Diba? Tataas ko at hindi. Magigising ako. Ano pa ba para tayo ay bumangon? Ano sabi ng Panginoon? Pangatlong bagay, pang-apat na bagay, yung matatalino, yung mga righteous, nag-a-associate sa matatalino. Pakiclick po. Sabi doon sa Proverbs 13 verse 20, the one who associate wise become wise. The one who associate fool suffers harm. Ang malaking factor pala para ikaw ay makabangon ay yung kung sino yung mga taong nasa paligid mo. Say, amen. Si Onesimus, nagkasala? Nagkasala siya. Pero sinabi ni Paul, di ba? Pilimon, tanggapin mo ang iyong kapatid at huwag nang maging isang alipin pa. Sinong tumulong kay Onesimus? Si Paul. Ang tanong, si Paul ba ay nagtinatawag na nagkasala? Kinano niya ba? Pinersecute niya ba yung Kristiyano? Nagkasala din. Pero alam natin tinulungan siya ng Diyos. Sino ang kanya naging alalay? Si Ananias. Nakikita nyo, yung mga sinasamahan ng bawat taong ito, yun ang nakakatulong sa kanila sa pagbangon. Ang tanong, sino ang sinasamahan nyo? Malaking factor. Sabi doon sa Psalm 1, huwag kayong lumihis kayo ng landas sa mga taong tinatawag na walang ginawa, kundi gumawa ng kasalanan. Lumayo kayo. Umiwas kayo. O bakit ko nasabi? Alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Marami akong nakikitang mga kabataan dito na pinupush ng kanila. Yung may dalawa doon kayong kabataan na tinuruan na magtamburin ulit. Pinush ng magulang para mag-involve sa ministry as well as sa youth fellowship. Mga magulang, may mga kabataang mga anak, say amen. I-push nyo ang anak nyo sa fellowship, say amen. Yung mga tinatawag may anak na mga maliliit, i-push nyo ang anak nyo pumatin ng Sunday school, say amen. Yung mga magulang, say amen. I-push nyo ang sarili nyong umattend sa fellowship, sa online. Makakabuti. Bakit ko sabi? Sige, tayo medyo may oras pa naman. Ang nanay ko, hindi umiinom ng alak at hindi naninigarilyo. Hindi ako siya, wala akong bisyo ang nanay ko. Ang bisyo ng nanay ko yung yan, sumba. Hindi, noon, sa bagay noon, hindi pa siya talaga nag-sumba. Pero natuto akong uminom ng alak, manigarilyo at magsugal. Natuto rin ako mag-beer house dahil ang sinasamahan ko, mahilig uminom, mahilig manigarilyo, mahilig mag-beer house, at mahilig sa babae. Natuto. Yan ang tinambayan ko. Diba? Nung ako ay nagkaroon ng bisyo, nalugmok ako sa bisyo, hirap ang dinaraso. Na-hospital ako, nanay ko, sinabi na, bakit ka nagtatae? Bakit tinanghina ka? Sinasabi ko sa nanay ko, masama akong nakain. Pero lasing ako noon. Dadalhin ako ng nanay ko doon, nakadexos ako 3 araw.
bakit ka tinatawag na tinatawag na dumuran ng dugo? Kasi binugbog pala ako ng mga taga doon kasi dahil sa babae. Dumura ako ng dugo. Alam ko na para akong nilagnat ng maigi doon. Pero nabago ang buhay ko dahil sa Panginoon at nabago ang buhay ko. Bakit? Iniba ko yung mga taong sinasamahan ko. Nung napunta ako sa church, lagi kong sinasabi, pumunta kayo kabataan ko. Hindi ina-encourage ko i-push. Pumunta kayo, bakit? Kasi kung ano yung nasa environment mo, yun ang nakaka-impluwensya sa'yo. Say amen. I-push natin yung anak natin. Push natin sa church. Hindi naman ito tinatawag na para kami dumami. Hindi. Para sa kaibubuti ng bawat isa sa atin. Para mapabuti. Gusto nyong bumangon ulit? Yung mga sinasamahan nyo, pakiclick po doon. Diyan, doon lang po rin. Sige, doon po sa ulit. Yan. Samahan nyo yung mga godly people. Alam nyo, napakasarap, no? Kapag nasa isang kapatiran, no? Kapag may mga problema ka, no? Yung bang merong mananalangin sa iyo. Yung bang may magpapayo, magpapaalala sa iyo. Yung bang may tatapik sa balikat mo. Yung bang may magpaparanas na bilong ka dito, mahal ka namin. Napakasarap na meron tayong pamilya sa Panginoon. Say amen. Kaya, ulitin ko ulit, napakahalaga ng fellowship. Huwag nating iwalang bahala. Napakahalaga. Marami ba tayong sinubukan? Marami. Alam nyo, ngayon, ang entertainment, napakadami na. Aminin natin, meron na tinatawag na may Netflix na, may Disney pa. Di ba, may HBO pa? Masarap manood. Lalong-lalo na yung asawa ko ngayon, nanonood yung tinatawag, it's okay not to be okay. Di ba, ang sarap? Ang sarap manood. Pero mas masarap pag nasa equipping ka. Oh! Amen! Nakikita mo, ito pala yung blessed life. Tinuturuan tayo. Mabuti ba ang dinudulot na nandun sa equipment? Mga nasa equipment, say amen. Mabuti ba ang fellowship, say amen. Bakit hindi kayo nag-join? Kung sinasabi nyo mabuti. Sabihin na natin, mabuti ba ang Netflix? Oo, masasaya kayo, pero limitado. Pagkatapos mong wala na, malilimutan na. Pero ang tanong ko, yung bang online fellowship mabuti? Say amen? Nakakatulong? Say amen? Ang tanong, bakit hindi kayo dumadalo? Yung bang tinatawag na healing, yung bang tinatawag Jesus cares, mabuti? Say amen? May ginagawa ang Diyos? Say amen? Ang tanong, ba't hindi kayo pumatin? Alam nyo, walang ibang ginawa ang Diyos mabuti para sa iyo. Surround yourself with godly and good people. You will rise again. And lastly, entrust everything in the Lord. Noong akong pangatlong laro, disappointed ako talaga. Sabi ko, Lord, gusto ko talagang manalo sila kahit isa man lang. Totoo lang, medyo lulugo-lugo ako. Pagkatapos ko natulog yata ako maaga. Nung natulog ako ng maaga, nakapanaginip ako. Ang panaginip ko ay, kasi ako'y nag-aalaga ng itlog. Meron doon yung tinatawag na maraming itlog. Napakadami ng itlog. Ang ginawa ko, binalatan ko. Pinilit kong ilabas yung inakay. Alam mo, tinuro sa akin ng Panginoon doon, na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kaya kung halimbawa magko-coach ulit ako, sabihin ko, hindi, may sis ko nakatingin sa akin. Magko-coach ulit ako. Dahil darating ang panahon, ma-overcome din natin. Naniniwala ako. Ang tanong, anong sitwasyon mo ngayon? Darating ang panahon, ma-overcome mo. Bakit? Basahin niyo yung
Psalm 145 verse. Nung binasa ko, napakaganda. Sige nga, doon tayo sa konteksto ng Psalm 145. Pangako ng Diyos sa atin yan. Yung may mga salita ng Diyos, i-open natin. Sige, buksan natin. Psalm 145. Napakaganda. Ang sarap limi-limiin. Psalm 145 verse 14. Siyang tumutulong sa lahat ng taong may suliranin. May suliranin ba tayo? Say amen? Amen. At sa pagkalugmok, nalulugmok ba tayo? Sa panghihina, say amen? Anong sinabi ng Lord? Kanyang hahanguin. Hindi pa natatapos yun. Bakit kaya hahanguin ng Diyos? Tumalon tayo doon sa Psalm 145 verse 13. Pakinggan nyo ito. Hindi kanya bibiguin sa kanyang pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ito ay mabuting lahat. Napakasarap. Kaya pala niya gagawin sa atin, ang Diyos natin ay tapat, ang Diyos natin ay hindi nagbabago, ang Diyos natin ay gagawan tayo ng mabuti. Say amen. Anong purpose? Tumalun tayo sa 12. Dakilang mo'y gawa upang matalastas ng lahat ng tao at mababati nila ang kadakilaan ng paghahari nito. Ang purpose pala, if we will rise, if we reframe our mindset in the Lord, if we, instruction of the Lord must follow, improve, if we, surrounded by godly people, anong gagawin? Ihahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Say amen. At anong gagawin ng bawat nakakita ng kapahayagan ng kadakilaan ng Panginoon? Talon tayo sa 11. 10 po. Hindi, 11. Sige. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. 10. Magpupuring lahat sila sa iyo, o Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat ng saints, sa ibang translation saints yan, lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. You are destined to rise again. Say amen. Dinistina ka ng makakabahong ka muli. Dinistina ka ng magiging isang mananungumpay. Bakit? Anong pinakamalaking problema na nasolusyonan ng Panginoon? Ang kamatayan. Tama ba? Oo. Nung sumigaw ang Panginoon namatay, tetelestai. It is finished. Yun ang pinakamalaki. Kaya kahit man tayo sa dulo ng kamatayan, lahat tayo, yan, pagkamatayan medyo ayaw natin tanggapin pero mamamatay tayo. Kahit man sa dulo ng kamatayan, ang mga nagmamahal, ang mga matuwid, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay mananatiling mananagumpay. Say amen. Pinagtagumpayan na ng Diyos. Mananagumpay ka. Ang kailangan natin gawin, rise. How to will rise? Pakiclick. Reframe your mindset in the Lord. Instruction of the Lord must follow. Improve. Surround yourself with good or godly people and trust everything in the Lord. Ang lahat ng nilalang ay magpapasalamat at magpupuri pagkat sa kadakilaan at kamangha-manghang pag-ibig ng ating Panginoon. Lahat ng papuri ay tanging sa Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon.